Kasi tatlo sir ang pan-testing nito eh. Sa wet, sa acidity, alkaline, at saka sir yung sa ano. Kasi ito yung light. Yung mga halaman na hindi masyadong kailangan ng araw. Nakuha din siya, yes, natetesting din niya. Yan. Pangkal na sir yan, hindi niya kailangan masyadong matinding sikat ng araw. Ay, ganun ba yung kuya? Dapat pala may ganyan ako pala yung pang tester nung kuha natin. Kaya pala yung mayana ayaw nasisikat masyado ng araw. Nalalanta sir siya pag masyado mainit. Kaya yung mga gulay rin pala na ayaw ng matinding sikat ng araw. Ano man sir, ano ba, pagka nag-alkaline yung sukat nito, pag tumaas pa sa 7, alkaline ng kan. Alkaline yung lupa. Mga sir, may yun ang itanim doon, yung mga root crops. Yung gaya ng kamote, mane, moting kahoy. Sir, mga... Yung ba yun, yung mga buhagagan lupa? Yes sir. Okay. Paano naman sir yun? Hindi naman masyado nag-iimbak ng tubig pagka gano'n. Kasi kumusta na mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel at welcome po sa ating po mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay na itong ating vlog. Salamat po sa ating po mga ka-farmers, mga katribya po natin na patuloy po na nanonood dito at sinusubaybayan ng ating serye ng pagkakalamansi. Alam niyo mga katribya, ang ating pong ginagawa ay serye para yung pong pag-aalaga nito. Kaya naman nakakatuwa naman dahil yung ating mga kaibigan mga nagsipag-send po ng kanilang video, ng kanilang picture. Maganda ang naging epekto sa kanila alaga at marami po ang naging bunga ng kanilang kalamansi. Kaya doon po sa ating simpleng pamamaraan na ating tutorial para po sa ating mga kaibigan, wala nang mawawala kung iyon po ay gagawin po natin at susundin yung ating mga instruction. Hindi bagos, makikinabang tayo ng mas maganda. Kaya naman, yun naman po ang ating laging sinasabi sa ating mga kaibigan na ang pag-aalaga ng kalamansi, kailangan meron tayong determinasyon at kailangan tao sa puso mo at kumbaga meron nga kailangan pagtsatsaga dyan, kailangan mo rin ng pagsisipag at ang mahalaga dyan mga katribya, yung ating kaalaman dahil sa pamamagitan po ng kaalaman ay dyan din po nakasalalay ang paraan ng pagpapabunga ng isang kalamansi. Pagka nagkulang ka dyan ng kaalaman, kahit na meron kang sinasabi natin na pinansyal, masipag ang iyong tao, masipag ang nag-aalaga, pero pag nagkulang ka dyan, lalo na pagdating doon sa gamot, sisira rin din ang ating pag-aalaga. Nag-i-spray kayo kuya, ano? Ayan, nag-i-spray sila ngayon ulit para mas mga bulaklak na lumalabas. Dami pong buko niya. Kaya malalaman nyo pagka yan may sira, pag lumaki-laki na ng gamais, eto hindi pa ito masyado mapapansin, pero meron mga bulaklak na lumalabas. Ayan o, nagliliparan po yung mga timpapales. Pagka kasi nag-i-spray na ganyan, nagliliparan yan. Sabihin, nabubulabog yung mga insekto, umaangat. Kaya naman yung mga ibon, sila naman po yung tumutulong para kainin yung mga insekto. At yun ang the best na pagka hindi po in-spray yan, ang gagawin po dyan ay titirahin ng ating kalamansi. Tingnan nyo to mga katribya, marami pong mga buko, pero kahit sa kabila na marami pong buko, nilalabasan pa rin na maraming bulaklak. Napakasipag po mamulaklak at mamunga ng kalamansi po natin. Basta po yan ay patuloy po natin siyang aalagaan, ay talagang lahat ng kanyang bulaklak ay nagtutuloy. Pagka sobrang dami, doon lang po siya magbabawas. Sir, to nasa 6.5 pa, 7 ganun. Ay, diyan pa natin malalaman Yes, kung yung lupa kailangan okay. sir Kuya, maganda ba yung lupa ko na yan? Maganda naman, tuyo na yun Yung lupa niya. Kailangan sir, ang pH level lang niya 6.5 hanggang 7. Ang Pagka sir mo ba sa 6, acid na siya. acid na siya. Yes sir. Ang galing nga. Sabi kahit anong klaseng lupa po pwede, parang sir. pinaka-tester niya. Yes sir, kahit yung sa palayan pwede rin sir. Sa moist naman, yung sabihin, ma-moist pa siya. Kaya lang, hindi na siya wet. Pero may moist pa ilalim niya.
Kasi nag-wet kasi dito yan, sagad. Sa may 10 na yon. Yes, sir. Sa 7 Ito, tingnan niyo, sir. Yibi, Yeah, wet yan. ay yung sabon. Pagka ganyang Sabon. wet siya, Bukulay Hindi Pumapalo, mo- sir, ng sagad. hindi siya pumapalo sa kuha. Hindi, sir. Kasi tatlo sir ang pan-testing nito eh. Sa wet, sa acidity, alkaline, at saka sir yung sa ano. Kasi rito, yung light. Yung Yung mga light. halaman na hindi masyadong kailangan ng araw. Nakukuha din siya, Yes, sir. natetesting din niya. Yan. Pangkuan lang sir yan. Hindi niya kailangan masyadong matinding sikat ng araw. Ay, ganun ba yung kuya? Dapat pala may ganyan ako pala eh. yung pang tester ng kuha natin. Kaya pala yung mayana ay nasisikat masyado ng araw. Nalalanta sir siya pag masyado mainit. Ay, ganun pala yung... Kaya yung mga gulay rin pala na ayaw ng matinding sikat ng Ano araw. naman sir, alam ba, pagka nag-alkaline yung sukat nito, pag tumaas pa sa 7, alkaline ng kan. Alkaline yung lupa. Mga konser, mainam pan itanim doon yung mga root crops. May yung gaya ng kamote, Mote, mane, mane. moting kahoy. Basta sir, mga... Yung ba yun yung mga buhagagan lupa? Yes sir. Okay. Paano naman sir yun? Hindi naman masyado nag-iimbak ng tubig pagka gano'n. Kasi madali matuyo. ng tubig. Yung mga halaman naman na ayaw ng gano'n. Okay, yung tester mo na yan. Kaya pwede rin pala yan. Sa kalamansian, Pwede, itetesting sir, yung lupa niya. No? Tingnan natin kung maasid ni... Kung asin yung lupa, kung ano yung problema, kung po pwede. Yes sir. Yung mga ganyan ba, magkano yung ganyan? Mura lang sir ito. Ang testing niya. Ang bili ko lang din wala pang 500. Depende sir, may tig 200 lang. Na ganyan. May tig 100 lang mahigit. Kaya lang. Kaya naman kasi niyan, natitrace mo kung ano yung klase ng lupa na ko. Meron tayong mga katribya natin, mga technician na kung saan ay nagbigay po sa atin ng pasample ng kanilang probayo na gamot. Ipakikita lang po natin sa kanya sa atin yung kanyang nalalaman ukol po doon sa lupa. Meron siyang tester at malalaman kung ang lupa mo ay acidic or alkaline o anuman. Kaya sa pamamagitan ng po ng tester na yon, nakakatulong yun kung sakali man tayo po ay magtatanim ng kalamansi. Meron daw yung mga nabibili doon sa online. Kasi meron palatandaan po pala pagka ang lupa ay acidic, ay ang level niya nandoon sa 3 to 4 or 5 pababa. Sabihin nun, lahat ng gulay na itatanim mo, hindi siya gaganda. Pero pagka yan mga ka-farmers ay maganda yung lupa, dapat nasa 7 pataas yung bilang noong tester. Kasi pagka hindi po ganon ay acidic ang lupa po natin. Ayan, lumalabas na po yung kanilang alaga. Mayroon pong mga kopildong. Ayan. May mga sira. Tingnan nyo po, maliit lang po yan, pero makikita mo na kung yan ay buo o sira. Dahil kopildong na itsura. Sa kalamansi mga katribya, madali lang pong malaman kung yan ay buo. Kung yan ay walang sira, maganda pagkabilog. Pero pagka halimbawa ang kalamansi po natin ay bukol-bukol at kupildong na, sira na siya. Yon ang isa po natin na palatandaan pagka po mag-aalaga po ng kalamansi. So yun naman yung power spray ng ating kaibigan. Maganda na rin ito power spray niya. Do, nipito naman niya. Kasabayan po ng pag-i-spray yung pagpapatubig. Kung kasi matindi po ngayon na sikat ng araw, matindi ang init, eh talaga namang yung mga damo na yan ang nagpo-protect para hindi kaagad na matuyo ang kalamansi, kaya hindi po niya ito ini-spray na pamatay damo. Eh, ang ginagawa po ng ating mga kaibigan, tinatabas-tabas lang muna. Pagka halimbawa papatak na po yung ulan, tsaka nila i-spray na pamatay damo. Okay nga naman yan para hindi naman kaagad natutuyo yung lupa. Yun ang kanilang kasabayan. Ito, huli na po ito masyado yung kanilang pag-aalaga. Ang ani po nito mga katribya,
ay buwan na po siya ng mga June, matapos-tapos ang June. Ay naman ito ay malilihis siya doon sa bugso ng maraming bunga. Madami rin bunga nito sa utol ko. Ayan, lumalaki na. Yung ating pong kalamansi mga katribya, naglalaki na rin po yung mga buko niya, pati na rin po yung mga maliliit. Kaya lang, meron tayong pang Mayo, meron rin po tayo pang June. Ito, yung mga bulaklak po natin na ito, pang July na ito mga katribya. Ay napakasipag po mamulaklak ang ating kalamansi. Ay pagka hindi mo naman sisipagan ng pag-aalaga, ay yun na nga, sisira lang siya. Kaya tayo nauobliga pa rin tayo mag-spray dahil nakakapanghinayang mga bulaklak po na yan. Hindi po kasi natin ito yung spray, baka yan po ang may presyo. Sipin ninyo, ayan no, kumpul-kumpulan po yung bulaklak, yung buko ng kalamansi. Kaya hindi po talaga ito halos mapapatlangan. Kaya kailangan po ng kalamansi natin, meron tayong panunod. Hindi lang po siya isang bungahan. Basta tuloy-tuloy po pag-aalaga nyo, pag-i-spray, dire-diretso po ang inyong magiging pag-harvest nyan. Kaya lang po minsan humihinto yan pagka huminto rin po tayo ng ating pag-aalaga. Ito mga trivia, matagal na po tayo hindi nakapagpapatubig dahil matagal po ang ikutan ng naming sa kalamansi. Isa lang kasi yung ating tubong ginagamit, kaya halos pag dumating na rito sa akin, abutin na po kumisan ng mga 2 linggo. Kaya pagka 2 weeks na or mga 15 days, mamumulaklak naman uli. Kaya ito, pagka ito'y natubigan mga katribya, lalabas na naman uli ang bulaklak. Bukod po yan doon sa mga bulaklak na nakalabas ngayon. Kaya magpapanibago ulit yung labas ng bulaklak yan, yung mga may bakante pa. Kaya bunga po ng patubig yan, yung mga bulaklak po na yan na maliliit. Kaya bunga po ng patubig. Eh sunod-sunod. Ayan, kaya spray lang po natin ito kanina. Ayan, meron na po tayong hali po dyan na dishwashing, para pagpatak po ng ulan, okay, malinis na po yung ating kalamansi dahil meron na siyang dishwashing. Yan po ang advantage po ng ating kalamansi. Pagka nilalagyan ng dishwashing, kumikila po yung dahon, nalilinis siya, pati bunga, pati po yung ating mga buko. Medyo nahuli ito mga katribya, hindi po ito nasabay sa bugso, pero nauna tayo sa ating pagpitas. Kaya okay na rin at nakuha na rin po natin dito yung ating ginastos. Itong mga natitira na ito na yung ating neto. Kumita na tayo doon sa ating pagpitas, pag-harvest nito. Meron na rin tayong nakalaan naman ito para po sa susunod man natin na pang-alaga sa buwan po ng Agosto. Ayan o, lalaki na rin itong mga buko na ito ng pang June. Yung ating kapitbahay, tingnan nyo po kung ito matagal po na hindi naalagaan. Ngayon pa lang nagbibihis ng kanyang dahon, ngayon pa lang uli siya bumerde. Ayan o. Pero tingnan nyo po naman dito sa amin, maganda na yun talagang itsura niya kung kasi siya ay naalagaan. Ayan po mga katribya, ang advantage pagka power spray ang ginagamit, marami po ang nagiging bunga. Pero pagka halimbawa naman check mo naman ang iyong kalamansi,
pati na rin yung inyong gamot na kahit na mano-mano, ay marami rin naman ang nagtutuloy. Kaya lang, hindi kagaya ng power spray, hanggang sa kaloob-looban, tinatamaan po siya ng gamot. Kaya lang, wag lang masyado po yung malakas ang pito, dahil pagka malaki ang butas ng pito ng iyong power spray, mauwi lang doon sa pagkatapon. Hindi naman kailangan na ligong-ligo ang kalamansi para mabulabog mo ang insekto, dahil pagkalipas nun, wala na uli ang iyong gamot, balik ka uli doon sa dati. Ayan na, masyado po kasi nasakta itong kalamansi nila. Ayan, matanda na itong kalamansi na ito. Ayan, ang lakas ng buga noong bomba. Ito kung mag-spray ito weekly. So paano mga katribya, pinasya ko lang po kayo doon sa ating kalamansi para po updated po tayo doon sa ating mga inaalagaan kalamansi. Siyempre pati na rin po doon sa ating mga kaibigan na tabi-tabi. Ito po ang tips natin sa ating po mga bagong katribya. Kung meron kayong mga kalamansi na mga kapitbahay at halimbawa ay meron po silang mga magagandang bunga, huwag kayong mahiya na sila ilapitan, kaibiganin ninyo. Pwede nyo pong itanong kung ano po yung kanilang mga pamamaraan na kanilang ginagawa. Para malay mo baka meron silang mas magandang nalalaman. At makikinabang kayo rin ng gusto at makikita po ninyo na dadami rin ang inyong bunga. Dahil tayo naman mga katribya, basta't meron tayo mga nalalaman na bago, siya po natin i-introduce po sa inyo para maragdagan po ang inyo pong kaalaman, lalo na po sa pag-aalaga. Kaya yun naman, kailangan tiyaga-tiyaga lang, hindi po kagad nakukuha po yan sa isahan lang na pag-aaral. Kaya kailangan tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga po natin ng kalamansi. Kung minsan may error yan, merong okay, kaya trial ang error. Kaya pagka na-check mo na at natuklasan mo na yung mga ginagamit po natin ng mga gamot at okay na yung inyo po mga timplada, okay na po yung inyong mga paghahalo-halo, makikita ninyo ang resulta sa bunga. Pagka ang resulta sa bunga ninyo mga katribya at maraming buo at marami pong mga naging pitasin, ayun na, check nyo na ang inyong pag-aalaga. Huwag na po ninyong baguhin yan. Pagka kasi pag nag-iba pa kayo, nagpunta yung ibang mga ahente, nagdi-distribute ng ibang gamot at sinubukan ninyo, dyan na nga po masisira ang inyong bunga. Pero pag alam mo na yung diskarte, doon na kayo tumutok. Yun po ang ating maipapayo doon sa ating mga kaibigan, mga bago po natin mga katribya na nag-aalaga ng kalamansi o ng bunga. Paano po mga katribya, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kaibigan. Pag nagustuhan ninyo ang video na ito, wala pa kayo sa aking bahay, please pakisubscribe, like, comment. Kung meron kayo katanungan, sasagutin po natin ang inyong po mga tanong. Ilagay nyo po doon sa comment section. Ganyan dati, ako po si Kuya Ibrahim Bunang, lagi nang tatandaan, karunungan at ang kaalaman ay may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo bukas para sa ating panibagong vlog. Bye bye.